Noong June 13, brethren, nitong taon lang, 3 Fridays ago ito, ay pumutok yung balita patungkol sa gera na naganap sa Israel at sa isang Middle East superpower na Iran. So, this is now ended. Natapos na yung gera sa tulong ng presidente ng Estados Unidos at ngayon ay tinatawag na siya na 12 Days War. So, it was said na yung atake ng Israel ay para daw ma-prevent yung further na malaking gagawin ng Iran. They were calling it as the point of no return. So, they attacked the nuclear facilities ng Iran at yung mga military generals ng Iran ay namatay. On the one side, some argue that Iran deserved it. Kasi yung Iran, meron silang polisiya sa kanilang bansa na famously known sa kanilang chant na Death to Israel. So kinakanta nila iyon sa kanilang mga streets, Death to Israel, Death to America. And meron talaga silang policy sa kanilang batas na ganun nga. And some others would argue na mali yung Israel sa kanilang ginawa kasi soberanong bansa yung Iran at walang karapatan ng Israel na pangunahan yung pamumuno ng Iran sa sarili nitong bansa. So both of them are imposing rules that one should follow. And neither one of them wanted to follow, obviously. Alam niyo ba na ang Israel at ang Iran ay 2,000 kilometers lang ang pagitan nila sa isa't isa? They were just Jordan at yung bansang Iraq yung pumapagitna sa kanila. So they are neighboring countries. Kitang-kita sa mga balita yung lumilipad ng mga missile at binivideohan iyon ng mga taga-Jordan and ng Iraq. Brethren, this is an example of a tragedy that happens when a party, or let's say a country, let's contextualize it, a person imposes so much rules to another party or a person at kailangan nilang sundin yung mga gusto nilang batas na iniimpose sila sa isa't isa. And the point is neither one of them wanted to follow. Ganito yung makikita natin ngayon na itsura dun sa teksto na ating binasa sa pagpapatuloy ng pangangaral sa Galatians dito sa verse 13 to 15. Ito yung pagpapatuloy nung sinimulan ni Apostol Pablo sa verses 1 to 12. Some commentaries would say na wala daw dapat putol yung section nung 13 to 15. Dapat daw tuloy-tuloy siya na 1 to 15. Pero dito, diniscuss ni Apostle Paul from 1 to 15 yung mga tema patungkol sa kalagayan ng mga taga-Galacia. Una is yung sa verse 1, yung kalayaan na meron na sila. Sabi doon, for freedom, Christ has set us free. So they are already freed because of Christ. At makikita din yung tema dito na merong hatol na naghihintay sa mga false teachers. Marubdob yung binigay ni Apostle Paul na warning para sa mga false teachers. Even he said sa verse 12, he wishes that those who unsettle the Galatian believers would emasculate themselves. Ngayon ay binabalikan ni Apostle Paul yung kanyang turo sa verse 13, pinapaalala niya sa kanila yung kanilang kalayaan. Kung yung sa verse 7 to 12, ang punto ni Apostle Paul is about sa pag-address sa kamalian na ginagawa ng mga false teacher, ngayon naman nag-shift siya. Bumalik siya ngayon sa mga kausap niya, sa mga harapan niya, which are or who are the Galatian believers. Started with the word you, indicating ang kinakausap niya ngayon, kayo. For you, ikaw na taga-Galacia, you, ikaw ngayon yung kausap ni Apostle Paul. So the Apostle Paul, from addressing the false teachers and the judgment that awaits them, his attention is shifted to his direct audience, the Christians in the church in Galatia. So he reminded them of their freedom. You are called to freedom, brothers. Kayo ay tinawag sa kalayaan. At pinapaalala niya sa kanila yung estado ng kanilang pamumuhay. Sila ay mga Kristiyano na. Wala na sila sa alipin ng kasalanan, wala na din sila sa alipin ng mga batas ni Moses.
So, dito, ang pinatutungkulan lang niya ngayon ay pagpapaalala sa mga Kristiyano sa Galacia sa estado nila. Mga malalaya na kayo. Kayo ay meron ng kalayaan. Paano? Dahil kay Hesukristo. Ang kalayaan nyo ay dulot ng ebanghelyo ni Hesukristo. Mapapansin nyo doon na binibigyan din ni Apostle Paul sa second clause nung verse 13 yung salitang kalayaan. Ano tong kalayaan na to? Banggitin natin yung verse 13. For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom. May qualifier agad siya. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Una, tapos yung pangalawa, but through love, serve one another. Makikita nyo dun sa text na merong dalawang klase ng paggamit ng kalayaan. There are two versions or two ways in which the Christians can use their freedom. Yung una, sa dalawa, ay paggamit sa kalayaan sa kagustuhan ng laman. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. Yung ikalawa naman ay yung paggamit ng kalayaan tungo sa paglilingkod sa pamamagitan ng pag-ibig. Pansinin niyo yung salitang opportunity. Yung sa ESV, yung ginamit na word ni Apostle Paul is opportunity. Sa ibang version, ginamit yung word na indulge. Ang salita ng Diyos or Filipino version naman ay salitang pagbigyan. Ginagamit ngayon upang ituro yung paggamit sa kalayaan. So he was referring to the freedom. This freedom is not neutral. They were freed by Christ at may purpose yung freedom na yon. Ano yon? Yung natural na purpose nito is maglingkod ng may pag-ibig. Now, ba't niya ginamit yung opportunity? He used the word opportunity to emphasize that this freedom is not safe from hijacking. Ibig sabihin, pwede siyang gamitin sa ibang paraan. Base sa paggamit ng Kristiyano. This freedom is not neutral. Merong intended purpose, however, when it is hijacked, ang magbe-benefit nun ay yung laman, opportunity for the flesh. Pero, if the natural purpose was let be by the Christian, the outcome would be service with love. Kagaya na ang isang kutsilyo ay inimbento para sa pagluluto, ginagamit ito ng mga masasamang tao para gamitin para sa sarili ng benepisyo. Magnakaw, manghold up, at sa kasamaang palad, pumatay. Ganito yung makikita natin. Yung unang tinatalakay ng apostol na paggamit ng kalayaan ay para sa benepisyo ng laman. Yung maling paggamit nito. Ang pangalawa naman ay paggamit ng kalayaan sa pamamagitan ng pag-ibig. Yung una, ipinagbawal, do not use your freedom for the opportunity for the flesh. Yung ikalawa ay pinapagawa, iniuutos ng apostol na ito ang gawin ninyo. Yung una, ayon sa verse 15, ay magdudulot ng pagkakagatan. Yung maling paggamit ng kalayaan ay magdudulot ng kagatan. Yung ikalawa ay magbubunga ng paglilingkod. Yung una ay lumalabag sa kautusan. Ang ikalawa, ayon sa verse 14, ito yung tumutupad sa buong kautusan. Dito natin uhugutin yung ating mensahe. Yung ating mensahe ngayon ay tingnan nyo yung inyong mga bulletin. Ang ebanghelyong kalayaan ng Kristiyano na kumikilos sa pagmamahal ay nagreresulta ng aktibong paglilingkod. Ulitin ko ang ebanghelyong kalayaan ng Kristiyano na kumikilos sa pagmamahal or pag-ibig ay nagreresulta ng aktibong paglilingkod. Nais kong bigyan sa inyo ng emphasis yung dalawang uri ng kalayaan na pinakita ng apostol. The first one is the wrong concept of freedom. And the second one is the right use of freedom. Now, I want you to look at first point. Bakit ko sinabing maling konsepto ng kalayaan? Because this freedom has a reality. The reality of this freedom is to use it for love. However, bakit sinabi kong konsepto? Hindi ba realidad na ginagamit din naman ng mga Kristiyano yun para sa kasalanan? Totoo na ginagamit iyon, pero iyon ay ginawa nila para sa benepisyo ng kanilang laman. They conceptualize a new way to hijack
their freedom for the benefit of their flesh. And patungkol dito, the Apostle Paul is persistent in reminding the Galatian believers of the reality of their freedom. You are called to freedom, brothers. Malaya ka na, malaya kayo. Kayo ay mga pinalaya ni Hesukristo. Pansinin ninyo, paulit-ulit yung apostol sa pag-apela sa mga taga-Galasya sa katotohanan ng kanilang kalayaan. Marahil, ito ay nararanasan din ninyo. Alam ninyo na kayo ay mga malaya, ngunit may mga pagkakataon na kailangan tayong palalahanan sa katotohanan na iyon. At ganito yung binibigyang punto ng apostol sa verse 13. Freedom. Anong klaseng freedom? Freedom. Sa context ng mga taga-Galatians is they are free now not to follow the Mosaic law. They don't have to do circumcision. Yun yung pinaka-obvious dun sa ating text. Kasi yung konteksto nila is sila ay inuutusan or inuusig sila ng mga Jewish believers na sundin yung Mosaic law. So yun yung unang konteksto. Now, the ultimate purpose of this freedom given to the Christians, to us, is freedom from the desires of our flesh. So dalawa yung konteksto ng kalayaan sa mga taga-Galasya. Una is they don't have to follow the works of the law. They don't have to follow that to justify themselves before God. At yung pangalawa naman is they are freed. We are freed from the sinful desires of our flesh. The Apostle Paul appealed to the Galatian believers that they need to remind themselves. They need to be reminded of their identity before God, because these people are prone to forgetting it, and they are now being pressured to actually let go of it. So for them to use their freedom for the desire of their flesh is to misuse the purpose of their freedom. Do not use your freedom for the opportunity of the flesh. What is the wrong use of freedom, brethren? The wrong use of freedom, according to our text, is to use it for the desire of the flesh. Yung una nito, because they want to follow the pressure of the false teachers, they want to do the works of the law. That's the wrong use of freedom. Anong ibig sabihin nun? They want to satisfy yung desire nila to justify themselves before God as law keepers. They want to present themselves before God. God, look at me. I have kept your law. That's a wrong use of freedom, according to this text. And the other one is, itong desire nila na to justify themselves before God as law keepers, this adherence to the legalism of the false preachers of circumcision made them to be overly critical of one another's obedience. Dahil sa maling paggamit nila ng kalayaan na gusto nilang isatisfy yung desire ng kanilang laman na patunayan sa Diyos na sila ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga kautusan, ang nangyayari pa nga ay nagsisilipan sila ng kanilang mga pagsunod. So they are passionate about following the external demands of the law. However, they are not passionate in following the intent of the law and its intended purpose according to Jesus. It is the same spirit of the Pharisees. Natatandaan ninyo ba sa Matthew 12? Kung saan si Jesus ay hinamon ng mga Pariseyo na tama bang manggamot sa araw ng Sabat? Kasi may lumapit sa kanya na gustong magpagamot. Di ba? Hinamon si Jesus ng mga Pariseyo. O ikaw, Jesus, tama ba na gamutin yan sa araw ng Sabat? Ang purpose ng mga Pariseyo is not to correct their theology. Ang purpose nila is to actually usigin si Jesus. At yung espiritu sa likod nitong ganitong panguusig is destruction. The unconscious desire. For the Pharisees, it was conscious. They wanted to destroy the credibility of Christ. But for the Galatian believers, this legalistic spirit of using this freedom
The unconscious spirit of this legalistic use of freedom is destruction. Alam nyo, sa bahay namin, ay meron kaming mix na mga pets. Meron kaming aso, tsaka meron din kaming pusa. At ewan ko, matagal naman namin silang inaalagaan, pero palagi pa rin sila nag-aaway. Ang nangyayari pa nga ay kapag nagkakatinginan yung mga pet namin, una, yung aso, syempre, makulit yan. Kukulitin niya yung pusa, kakagatin niya yung pusa. Laro, play, bite. Yung pusa naman, sa pagiging misteryoso ng mga pusa, hahampasin niya yung aso. Kaya ako ayoko ng pusa eh. Anyway, hahampasin niya yung aso. Yung aso naman, mag-shift siya sa pangangagat na ng totoo. So kakagatin niya ngayon yung pusa namin, yung pusa naman, siyempre magngangangayaw na yan, ngangangawa na yan, magkakagatan sila sa isa't isa. At ang madalas na resulta nun ay pagkasira ng mga gamit namin sa bahay. Nababasag yung mga vase namin, yung mga plato, yung mga upuan, nagtutumbahan. Nasisira yung mga gamit namin sa bahay. However, kung titingnan natin, mga kapatid, ganito yung itsura nung sinasabi ni Apostle Paul na epekto ng maling paggamit ng kalayaan. Merong mga nag-i-impose o nagdadagdag ng batas na kailangang sundin ng kanilang mga kapwa mananampalataya. They are trying to be legalistic in the obedience of their fellow believer. This legalism, this legalistic use of freedom leads to small bites. Sa una ay konting kurot lang, kagatan, konting kagat. Sisitahin mo ng konti, ganun yung itsura sa kanila. Nagkakagatan sila, unti-unti, pero ano ba yung itsura ng kagatan dito? The word bite na ginamit doon sa verse 15 is, sa Greek nun is the word daknete. Now, the base form ng Greek word na daknete ay dakno. So just to describe kagatan, sa isang kagatan, dakno lang dapat yon. But interestingly, Apostle Paul used the word daknete. According to commentaries, this means prolonged type of biting. Ibig sabihin, nagkakagatan sila for a long period of time. And this has been a thing, a phenomenon going on in the church. Nagkakagatan sila ng paulit-ulit. And this is not just a party biting another party, a group biting another group. This is the group that wants to impose, bites the group that they want to impose to, tapos nangangagat na din yung kabila. Nagbabackbite na sila sa isa't isa. The idea of daknete is that they are biting and backbiting one another for a long period of time. At ano yung sinabi nung verse 15? This biting and backbiting will result to destruction. Sabi doon, but if you bite and devour one another, watch out that you are not what? Consumed, but by one another. Their being overly critical of the obedience of one another will lead them to the consumption of one another, to the destruction of the spirit of the fellowship of the brethren. Now, what can we get from this? The point is that freedom, this gospel freedom that we receive from Christ, is not meant by God for the indulgence of the flesh to the destruction of the church. Alam nyo, it is expected that the church will experience insults and persecution from the world. But brethren, it is a painful sight when it happens to the household of God. According sa Psalms 55 verse 12, ganito yung hinaing nung salmista. Sabi niya doon, hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin. Kung kaaway daw niya yon, mapagtitiisan ko iyon. No, we need to think about this. We need to think about this legalistic use of freedom. Sapagkat tuso
yung ganitong paggamit ng kalayaan. Alam nyo kasi, yung legalismo, hindi natin yan agad mapapansin. Bagkus ginugusto pa nga natin yan. Sa justification na tama to, gawin mo. Ito yung pagiging tuso ng legalistic spirit. We actually want it. Ito minsan yung pagkakataon na di natin pinalalampas yung mga maliliit na mga offenses ng mga kapatiran sa isa't isa. Yung mga bagay na dapat palampasin na lang, pinapalaki pa. Personality issues becomes a talk within the household. Ano pa yung itsura nito? Ito yung itsura nito ay yung pagtatago ng mga galit sa isa't isa. Withholding of forgiveness. Itsura nito ay yung masasamang pakikipag-usap sa likod ng isang kapatid na mayroong pinagdaraanan. At marami pa kung tutuusin. We should remember na ang ganitong klase ng pangyayari ay nakaugat sa legalistikong espiritu. We need to locate the roots of this problem, and the root of it is the legalistic use of freedom. We cannot deny that the members of the church, in the Galatian church, they are Christians because they're members. But the problem is the legalistic spirit that have hijacked their use of freedom. Ano yung sintomas nun? Yung sintomas nun ay makikita sa kanilang pag-aaway-away, in their biting, at yung tanging katapusan nito ay pagkasira ng samahan sa isang iglesia. Kung iiral yung legalistikong paggamit ng kalayaan sa kalagitnaan natin, ay tiyak ang pagkasira na kahahantungan ng iglesia. Kagaya nung sigalot sa Iran at Israel, ay walang katapusan ng kanilang nagiging pagtatalo sapagkat pareho sila na merong mga ini-impose na batas na tinatanggihan ng pareho o ng bawat isa. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi tayo ligtas sa ganitong klase ng sitwasyon. We need to understand ourselves. We need to reflect that we are not safe. We are not foolproof with this type of sin. Ang kalayaang dulot sa atin ng Ebanghelyo ay hindi upang itaguyod natin ang ating mga sariling kapakanan at mabuting estado sa harapan ng Diyos. Ang pag-asa natin sa pagsunod ay hindi mga karagdagang mga kautusan, kundi sa biyaya lamang ng Diyos na siyang humuhubog sa ating puso kung paanong dapat na gamitin yung ating kalayaan. Our hope is not found with our legalistic obedience with the law, rather with the God that preserves us in our freedom. So the challenge for us is this: watch out. We need to watch out. Sabi ni Apostle Paul, mariin yung babala ng Apostol ukol dito. Watch out, brethren, Christians, that you might bite one another out of a legalistic spirit. Huwag nating ilipat sa iba ang ating mga mata. Ito'y pagtawag sa atin upang tayo bigyang babala sa paniguradong pagkasira ng samahan ng iglesia kung tayo'y hindi mag-iingat dito. Now, let us go to the second point, yung tamang paggamit ng Ebanghelyong kalayaan, the proper use of this gospel freedom. As we have seen, the concept of freedom given by the Apostle Paul, he gave us a warning at first. And this time, ang titingnan natin is, paano ba yung natural na paggamit nito? Yung tama na paggamit nito. So, he prescribed to the Galatians that there is a certain use of freedom that they must do. They must follow. The second clause of verse 13 started with the word, but. Ibig sabihin, kung yung una ay negatibo, do not use. Ngayon is, do not use for the opportunity, but, ito ngayon yung prescription niya, prescribe, ito gawin nyo. Dahil negatibo yung nauna, ginamit niya yung but, ito, ang gawin mo, makinig ka. Ito yung tamang paggamit sa Ebanghelyong kalayaan, paglilingkod, alinsunod sa pag-ibig.
Ang tamang paggamit sa kalayaan ng ebanghelyo sa atin ay maglingkod alinsunod sa pag-ibig. Yung ginamit na terminolohiya ng apostol sa verse 13 ay through love, serve one another. Pinangungunahan dapat ng pag-ibig yung ating paglilingkod. Kanino? Doon sa one another. Sino yung one another? Ang kapatiran. The ones that they are with in the church. The brethren. Now, in a larger scope doon sa verse 14, sinabi doon na love your neighbor as yourself, patungkol ito sa kapwa. Now, yung neighbor sa verse 14 ay ang one another at brothers sa verse 13 and 15. Sino yon? Tayo na mga pinalaya ng ebanghelyo ni Kristo. Ang pangunahing tungo ng paglilingkod na may pag-ibig ay sila na mga kapwa mo pinalaya ni Jesus. Now, ano yung motibasyon ng pagmamahal dito? Sinabi kasi doon, as yourself. Marami sa mga bulaang turo sa panahon natin na dapat daw mahalin mo muna yung sarili mo kasi pag di mo mahal yung sarili mo, hindi mo pwedeng ibigay yon, no? That's a wrong appropriation of the teaching. Hindi sinasabi ni Apostle Paul na dapat mahalin mo muna yung sarili mo or unahin mo yung sarili mo. Ito nga yung pinapaiwas niya eh. Unahin yung sarili. The Apostle Paul is not teaching unahin yung sarili mo. Ang prinsipyo rito is kung paano nating inaalagaan yung ating sarili, ay ganun din at higit pa yung pagtrato dapat natin sa kapwa mo, sa mga kapatid mo, sa iglesia. Kagaya na hindi mo na kailangang mautusan para uminom ng tubig. Kagaya na pag nagutom ka, kakain ka. Kagaya na kapag masakit ang ulo mo, or pagod ka, nagpapahinga ka. This is the principle. However, it goes beyond it. Kasi tinutusan sila na maglingkod. Ano yung itsura ng paglilingkod na yon? Ginamit ni Apostle Paul yung salita na serve. Yung serve dito is hindi siya kagaya nung kadalasan natin na-encounter sa mga previous preaching na diakonos. To deacon. Yung ginamit ni Apostle Paul na serve dito is interestingly the Greek term doulos. He often use it as sa kanyang greetings na Paul, doulos of Christ, a bond servant of Christ. Ano yung idea nito? Ang idea nito is to be a slave of. Magpakaalipin ka sa paglilingkod. Grabe. Ang pinatutungkulan ng apostol na klase ng paglilingkod sa mga taga-Galacia ay hindi lamang simpleng pag-fulfill ng duty sa bawat isa. Ito yung uri ng paglilingkod na hindi nakabase sa gawa-gawang standards o di kaya na kung may ma-meet sila na ganitong checklist. Sige, tutulungan ko yan. Gagawin ko lahat para dyan. Pag ganito ang personality niyan, sige, I'll fellowship with that person. Kung ganito, may gawin muna siya, kakausapin ko yan. Pag nasunod niya muna to, sige, mag-uusap kami. Makikipagkaibigan ako sa kanya. Hindi ganito yung klase ng paglilingkod na pinapakita ng Apostol Pablo. Hindi siya paglilingkod na kung minsan yung prinsipyo natin sa trabaho. Paano ba tayo minsan magtrabaho? We need to be honest with this. Kung ano lang yung nasa job description. No? Okay, tapos na. Meron merong term na ginagamit sa mga ganon. Yun yung mga Honda. Honda dot. Pagtapos na, okay, time out. Hindi ganito yung klase ng paglilingkod na tinuturo ng Apostol Pablo. Ito yung klase ng paglilingkod na tumatawid sa comfort and availability ng mananampalataya. This is the kind of service that asks, is there anything more that I could be of help to you, brother, sister?
Maaari niyong isipin ngayon, pinalaya na ako ah. Bakit yung idea nung paglilingkod parang magpapakaalipin naman ako? Sino ba yan? Kapatid, yan ay kapatid mo. Kapareho mo na merong espiritu ni Kristo, ay sila rin ay merong espiritu ni Kristo. Kahit pag gaano ka dissatisfied sa kanilang mga pagsunod, or gaano ka ka-dissatisfied sa kanilang pagiging Kristiyano, that cannot be a measure of your being enslaved to them, servicing them. This is the paradox. This is the paradox of the gospel freedom. Yung lubos na kalayaan ay yung kalayaan na handa kang mag-alay ng sarili mo upang mapaglingkuran mo ang iba. Pinalaya tayo, brethren, mula sa sumpa ng kautusan upang mahalin yung kautusan. Paano natin tutuparin at mamahalin ang kautusan? Paglilingkod sa bawat isa. So the point here is, the liberating principle of the gospel of grace is that through love, Christians shall deny themselves for the sake of the brethren. The liberating principle of the gospel of grace is that through love, Christians shall deny themselves for the sake of the brethren. Ito yung prinsipyo ng biyaya, hindi nakabase sa katapatan ng kapatiran sa paggawa ng mga alituntunin, yung paglilingkod natin sa kanila. Saan nakabase yon? Ang pangunahin nating prinsipyo ng paglilingkod sa kanila ay dahil mahal sila ni Kristo, mamahalin ko sila. Dahil sa pag-ibig, kailangan nating talikuran yung ating mga pansariling kapakanan para sa kapakanan ng bawat isa. This is a very challenging thing, but this is very liberating. The world is teaching us to focus on the self. The self does not satisfy. Brethren, true liberation comes from the gospel of grace in Christ. The gospel that frees you to serve others. And this type of freedom is the type of freedom that Christ had when He served Himself for the sinners. Gagaya ng ganitong paglilingkod ay paglilingkod ni Jesus para sa kanyang mga hinirang. Christ loved the ungodly, the undeserving. Isipin mo yung kinamumuhian mong tao. Minahal ni Kristo yon para maligtas siya. Si Jesus ay hindi isang legalistic. Si Kristo ang pinakamalaya sa atin. Naglingkod siya sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang krus ni Jesus, yung dakilang halimbawa ng paglilingkod ukol sa pag-ibig. Nabibigatan ka na sa pakikisama pa lang, look at Christ and be encouraged. As a Christian, when you look to Christ, you don't need to feel judged. The image of Christ frees you. Hindi natin sinasabi na nabibigatan ka na o tingnan mo nga itong ginawa niya. Hindi ganon. Hindi siya to make you feel guilty. As a Christian, we want to look at Christ's work to free us. And this is the beauty of the gospel of Christ. He came not to be served, but to serve. That's why we are now free to do it. And the principle that the Apostle Paul is teaching us is somewhat like this in Philippians 2 verse 1-4. Sabi doon, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests,
but each of you to the interest of others. So the challenge to us, brethren, is that out of the freedom of this gospel that we have, we must serve the brethren out of love and not by their merits. Ang hamon sa atin ay lumapit kay Jesus at humingi ng nagpapayabong na biyaya upang mas mapaglingkuran natin ng may taos na pag-ibig yung kapatiran. Sa ganitong pamamaraan, natin tinutupad yung kautusan. Isipin nyo, very comforting yun sa mga taga-Galatians. Kasi sila ay pressured to follow the whole law, the Mosaic law. But here, the Apostle Paul is offering a liberating idea of the gospel. Through love, you are now fulfilling the whole law. Ganitong pamamaraan natin tinutupad yung kautusan at binubuo yung lumalalim na relasyon at samahan sa iglesia. Kung yung maling paggamit ng kalayaan ay rooted sa legalistic spirit, ang sintomas nun ay makikita sa pag-aaway-away ng kapatiran at nagre-resulta ng pagkasira. Ngayon naman sa atin, sa tamang paggamit ng ebanghelyong kalayaan, ang layunin nito ay paglilingkod dahil sa pag-ibig, rooted saan? In the gospel of grace of Jesus. Ano yung sintomas nito? Paano natin masasabi na nangyayari na to? Ay nag-iibigan tayo sa isa't isa. At ang resulta nito ay pagbubuklod at paglago ng ating pagsasama-sama. Now let me end with this quote from Martin Luther. Martin Luther, gumawa siya ng isang libro and his topic on the book was titled as Freedom of a Christian. Ang sabi niya dun sa quote, commenting dito sa Galatians, sabi niya, I will therefore give myself as a Christ to my neighbor, just as Christ offered himself to me. And may this be our conviction, that we would offer ourselves as Christ to our brethren, just as Christ offered himself to us. Ibibigay mo yung iyong sarili sa iyong kapwa, kagayang kung papaanong ibinigay ni Kristo yung kanyang sarili para sa iyo. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, aming mabuting Ama, sa pamamagitan ni Jesus at ang kanyang ebanghelyo kami mga pinalaya mo na. At kami minsan ay pumapalya patungkol sa pag-ibig. Inaamin namin ito, ngunit ang mapagbiyayang ebanghelyo mo ay tinatawag kami sa kalayaan. Na sumunod, hindi dahil sa merito, dahil sa pag-ibig. Tulungan niyo po kami sa gawain na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng iyong biyaya at pagsama ng iyong Espiritu sa pagpapayabong namin sa biyayang ito. Ito yung hangarin namin na mapayabong ang pagsasama-sama ng iglesia para sa pagpapayabong at pagpapalaganap ng kaharian mo. Tulungan niyo po kami sa bagay na ito, sapagkat sa bagay na ito ay magagamit niyo kami para sa pagpapalaganap ng kaharian mo. Nawa ang mukha ni Kristo ang maging aming sandalan at ang aming pag-asa sa aming mga pagsunod at pag-ibig, hindi sa aming mga merito, kundi sa biyaya ni Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi, Amen.